Senatorial candidates para sa 2025 midterm elections at iba pang update tungkol sa nalalapit na halalan, ating pag-uusapan kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director Laudianco, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina Purpose at kay Commissioner June Lumagi at sa lahat po natin taga-subaybay. Sa ngayon, Director, ilang senatorial candidates na po ang nakapasok sa inyong inilabas na partial list para sa darating na halalan sa susunod na taon? At gaano po kalaki ang pagkakaiba ng bilang nito kung ikukumpara noong 2022 elections? Sa pagsang-ayon po ng Commission and Bank sa rekomendasyon ng COMELEC Law Department, meron po tayong unang 66 po na senatorial aspirants sa ngayon. Yung 117 pa po na kasama nila na nag-file ng kanilang mga certificates of candidacy ay tuluyan na pong nasampahan ng kaso na petition to declare as nuisance candidate dahil nakita po ng COMELEC Law Department na questionable yung kanilang motibo sa pagpa-file ng COC na wala po silang bona fide intention na maaring magdulot lang sa mockery ng elections yung kanilang pong pagtakbo bilang senador. Isa pa po sa nakita nila na baka maaring sa pagkakapareho ng pangalan, pagkakapareho ng tunog na ginagamit po nila sa kanilang COC ay maari po magdulot ito ng kalituhan. Kaya nga po sa ngayon, meron na po tayong 66. So kung madadagdagan pa po ito ay nakadepende sa magiging resulta sa 117 na petitions na naisampa na po as of yesterday. Sa bilang naman po ng mga senatorial aspirants na hindi nakasama sa listahan, ano po ang karamihan sa mga ito at dahilan para alisin ang mga ito sa naturang listahan? Bagamat sa ngayon po ay hindi pa namin po sila inaalis, Commissioner June, dahil po ito ay initial list pa lamang, ngunit nakita nga po namin base sa kanilang mga layunin sa pagpa-file ng COC. Base na rin po dun sa mga statements nila nung sila po ay nag-file ng COC. Una, baka po hindi nila maaring lubusang nauunawaan yung kanilang pinapasok na dito po sa pagiging senador. Kasi yung kanila po mga pinapangako, parang hindi po yata trabaho ng senador ito. Yung iba naman po, nakikita po natin na parang gusto lang ng atensyon at makita po sa TV at sa online, parang pampasikat. Kaya nga po pagkaka-evaluate ng COMELEC Law Department, ito po ay ginawa natin sa pamamagitan ng petition para din naman po mabigyan sila ng due process, maipagtanggol ang kanilang sarili at patunayan sa Commission and Bank na sila po ay lehitimong kandidato. Para mas maunawaan po ng ating mga kababayan, ano po ba ang proseso ng COMELEC sa pag-finalize ng listahan na ito at posible pa po bang magbago itong partial list na ito sa mga susunod na araw? Maari po magbago pa yan, Ma'am Nina. Hindi na po ito mababawasan, ngunit maari pong madagdagan depende nga po dun sa resulta ng mga petisyon na na-file. Una po sa lahat, kung sila po ay madedeklarang nuisance candidate dahil nga po dun sa ating walang intensyon talaga na maayos, magdudulot ng mockery ng elections, ang mangyayari po dyan, matatanggal na silang tuluyan sa listahan. May karapatan pa po silang tumakbo sa Supreme Court at mag-file kung sakaling gusto nila. Pero kailangan po sa loob ng 5 araw ng pagkakalabas ng desisyon ng Commission and Bank ay makakuha sila ng temporary restraining order. Otherwise po, talagang i-implement na po namin ito. Ang proseso po niyan, bukod pa dyan sa mga petisyon na yan, natanggal din po, hindi man po dito sa pagiging senador, ngunit sa ibang posisyong lokal. Tinignan na rin po ng COMELEC Law Department, yun bang nagkaroon ng maraming nomination sa iba't ibang duly registered political party, ni isa po dyan, walang bisang nomination, magiging independent po sila. Kung may makita rin po ang Law Department na isang tao merong multiple COCs, 2 o higit pa sa magkaibang COC, o kaya po nagkasabay, may COC siya sa isang elective position and at the same time tumanggap siya ng nominasyon sa party list groups po, ay matatanggal po kahit isa dyan. Hindi po siya maituturing na kandidato, hindi po siya maituturing na nominado. So ito po ang mga proseso na ginagawa po natin ngayon at asahan po natin ang pangako ni Chairman Garcia. Pipiliting matapos ng komisyon, ng 2 division ng komisyon, ang lahat ng kaso po sa loob ng Oktubre. Kung may aapila pa po sa Commission and Bank, ay tatapusin ito ng Nobyembre nang sa ganun po, ma-finalize natin ang listahan by December at makapag-imprenta na po tayo ng balota. Paano naman po kinoconsider ng COMELEC ang magiging reaksyon ng mga publiko sa mga kandidatong may controversial background sa darating na halalan?
Kaya nga po dito, Commissioner June, ini-encourage po natin ang ating mga kababayan. Higit bukod pa po dito sa pagdedeklara bilang nuisance candidate, may dalawang uri pa po ng kaso. Una, yung petition to cancel or deny due course sa mga COC na yan para dun sa mga merong question patungkol sa qualification, yung kanilang edad, yung kanilang citizenship, yung kanilang residency, pagiging registered voter at yung literacy requirement na able to read and write. Kung may question po sa isang kandidato patungkol dyan, ay maari po at kailangang masampahan nung nabanggit na petisyon. Para naman po doon sa mga meron ng disqualification, nasangkot na sa kaso, na desisyonan, merong perpetual disqualification o kaya po mula nung pagkakasampa ng kanyang COC, patungo sa eleksyon ay may mga nilabag na batas panghalalan o anumang batas na ang kaparusahan po ay lumalabas merong disqualification, maaari po silang masampahan ng kaso na petition for disqualification hanggat hindi po napoproklama ang kandidato na yan. Bakit po mahalaga yung hanggat hindi napoproklama? Dahil once naproklama po yan, meron po mga tribunal o korte na magdedetermine na po ng kaso na yan bukod sa Commission on Elections. Pwede po magbigay ng example yung kay Pastor Apollo Quiboloy po. Hindi po siya na-declare na nuisance candidate. Ano po? Tama po, nakasama po siya dun sa unang 66 at yun naman po ay kung sakali man, lahat po ng kandidato, kasama na po yung 66 na yan, kasama na po yung 47,000 plus na nag-file ng COC, lahat po ay pwede po silang masampahan ng petition to cancel kung may magke-question po sa kanila na isang registered voter o katunggali nila sa kanilang qualification o kaya po merong mga kaganapan tulad ng desisyon na dinidisqualify siya, pwede pa po silang ma-file ng petition for disqualification. Kaya nga pong sinasabi po namin, yung finalist po talaga ay makikita po natin sa Disyembre kung sino po ang matitirang maiimprenta sa ating balota. Okay. Sa ibang usapin naman po, kumusta po ang pakikipagtulungan ninyo with Department of Information and Communications Technology tungkol sa posibleng paglaganap ng deepfakes ngayong panahon po ng kampanya? Sa tulong din po ng DICT at ng iba't ibang technology companies po ay nabalangkas ng COMELEC, yung COMELEC Resolution 11064, kung saan po pinatutungkulan yung paggamit ng artificial intelligence, pagbabawal ng deepfakes at ng cheapfakes na tinatawag pagdating sa halalan. At para nga po maisulong ito, nakapagpirmahan po ang COMELEC doon po sa Villaggio, Italy noong February ng 11 commitments, voluntary guidelines na i-implement po ng mga technology companies tulad ng Google, tulad ng Meta, tulad ng TikTok na malinaw po ang kanilang pahayag. Hindi sila papayag na magamit ang kanilang platforms sa misinformation, disinformation at malinformation, lalong-lalo na po sa deepfakes at maling paggamit ng AI. Hindi rin po sila papayag po na makasangkapan ng mga magagamit po ng kanilang platforms para sirain o guluhin ang halalan. At ang malinaw po dito, makikipag-cooperate po sila sa COMELEC sa pagpapatupad ng lahat ng batas, pati na rin ng regulasyon. At kung kinakailangan, nakahanda po silang mag-take down ng content na naglalabag sa ating mga batas at panuntunan, pati na rin po ang pagsuspinde o ultimately, pag-cancel po ng mga channels ng mga mapapatunayang lumalabag sa batas. Sa ngayon po, sa kabuuan, ilang petisyon na po ang natanggap at hawak ng COMELEC laban sa mga nuisance candidates? Pagtungtong po ng alas 5 ng hapon kahapon po, Commissioner June, umabot na po sa 246 petitions ang tinanggap po natin kung saan meron pong 104 petitions to declare nuisance candidate para po sa mga posisyong panlokal mula governor, congressman hanggang do sa pinakadulong miyembro ng Sangguniang Bayan. Meron na rin pong 24 na petition to cancel or deny due course sa COC. Ito po'y pag-question sa kwalifikasyon ng isang nag-file ng kanyang COC. Meron na rin pong isa na nag-file ng petition for disqualification at ang ito po ay kine-question dahil meron daw pong in possession of a disqualification yung isang nagsampa ng COC at nga, kaya nga po na napag-usapan natin kanina 110,000 machines. Muli po, maraming salamat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections.